digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po ngayon ng Lunes at ngayon ay July 14, 2025 at oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa po na sa oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayang dagat. Ganyan po pagtalakad po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. PCG naglabas ng resibo kontra tanim sako. Todo balita. Padrino system sa gobyerno pinabubuwag. Todo balita. DOH pipigain ni Erwin Tulfo sa tigil guarantee letter. Todo balita. 17 tripulante ng MV Magic Seas nakauwi na sa Pilipinas. Todo balita. 20% tarifa ni Trump sa Pilipinas, Philippine export in small. Todo balita. Sa balitang lokal, sa bayan ng Posorubio, pagbibigay ng cash assistance mula sa program ng AIX patuloy. Todo balita. Feeding Angels tuloy-tuloy sa pakikisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Olympic events isasama sa UAAP calendar. Todo balita. Dumako na tayo sa ating mga sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng pagkabahala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa naging direktiba ng Supreme Court sa Kamara de Representantes hinggil sa issue ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya sumobra ang pakikialam ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment
na nanggaling sa House of Representatives sa ni De Lima sa isang radio interview. Matatandang pinasasagot ng Supreme Court ang Kamara hinggil sa status ng unang 3 impeachment complaint at kung ano ang rason ng Secretary General at hindi agad ito na i-transmit sa Office of the Speaker. Nanindigan si De Lima na walang nilabag ang Secretary General sa hindi pag-transmit ng 3 impeachment complaint na naunang isinampa sa Kamara. Nakauwi na o kinumpirma kahapon ng Department of Migrant Workers na lahat ng 17 tripulanting Pinoy ng MV Magic Seas na inatake kamakailan ng mga rebelding Houthi ay ligtas ng nakauwi ng Pilipinas. Sinabi ni DMW o Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang 6 sa mga naturang tripulante ay dumating sa bansa noong Biyernes, habang ang 11 iba pa ay lumapag naman sa NAIA Terminal 3 nitong Sabado lamang ng gabi. Ayon kay Kakdak, ang lahat ng mga umawing seafarers ay pinagkakalooban ng DMW ng kinakailangang tulong at suporta mula sa kanilang Action Fund, kabilang narito ang tulong medikal at pinansyal. Una nang iniulat ng DMW na 17 tripulanting Pinoy at 2 dayuhan ang nakaligtas sa pag-atake ng nasabing mga rebelde sa kanilang sinasakyang barko noong Hulyo 6. Naglabas ng video ang Philippine Coast Guard hinggil sa isinagawa nilang operasyon sa Taal Lake para sa pagpali ng mga kritiko na tinanim lamang doon ng mga sakong naglalaman umano ng kalansay ng mga missing sa bungero. Makikita sa underwater video footage ang pagsisid ng mga diver at ang sakong nakita sa ilalim ng lawa na bahagyang natatabunan ng burak. Halos magkakalapit lang ang mga sakong nakuha, halos 20 meters lang. Masinsin ang ating diving operation. We make a good search pattern just to make sure na wala tayong malalagpasan, paglalahad ni PCG spokesperson Captain Naomi Kayabyab. Umabot na sa 5 sako ang nakuha ng mga diver sa ilang araw na pagsisid sa Taal Lake. Aarangkada na sa Lunes o ngayong araw, Hulyo 14, ang printing ng field test ballots na gagamitin para sa idaraos na 2025 BARMM parliamentary elections. Sa anunsyo ng Commission on Elections, ang pag-imprenta ng mga balota ay isasagawa sa National Printing Office Facility sa Quezon City. Nilinaw naman ito na ang mga naturang field test ballots ay hindi magre-reflect ng mga pangalan ng mga aktwal na kandidato at political party sa 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections dahil ang mga ito ay gagamitin lamang sa simulation at testing purposes. Ayon sa COMELEC, layunin ng field test na tiyakin ang accuracy, integridad at kahandaan ng electoral rules, procedures at automated election systems na i-deploy sa BARM bilang bahagi ng preparatory activities para sa nalalapit na halalan. Ang nasabing halalan ay gaganapin sa October 13, 2025. Samantala, wawalisin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga illegal na online lending app, lalo na mga nanghaharas sa mga hindi makapagbayad na customers sa nakalimitang nagre-resign na lamang sa trabaho o kaya ay nagpapatiwakal. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, 6 na kaso ng suicide ang kanilang nadokumento dahil sa kahihiyang inabot sa pangharas ng online lending app. Aniya, higit sa 15 o 15,000 complainant na ang kanilang naitala mula sa pangabuso ng ilang online lending application na 200 na ang humarap sa kanila at nagkwento ng mga pang-abuso na natanggap mula sa mga online lending app. Karamihan anya sa mga biktima ay mga guro, professor, overseas Filipino worker at mga Pilipinong nasa low income status na ginagamit ang loan para sa emergency gaya ng pambayad sa renta, medical bill o tuition fee. Tinatayang 8 million pesos ang halaga ng mga nasamsam na mga peking produkto para sa mga sanggol na
sa sinalakay na establishmento ng National Bureau of Investigation nitong Miyerkules. Sa isang pahayag, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ang NBI National Capital Region at Intellectual Property Rights Division ay nagpatupad ng 2 search warrant laban sa pakay na establishmento noong Hulyo 3, kaugnay sa paglabag sa Republic Act 8293, ito ang tinatawag na Intellectual Property Code of the Philippines. Nasa kabuwang 9,093 na piraso ng iba't ibang peking produkto na may tatak na Johnson's, Johnson's Baby, Aveeno, Cetaphil at Cetaphil Gentle Clear ang kinumpiska sa nasabing tindahan. Ang mga search warrant ay nakuha sa pamamagitan ng reklamong inihain ng Orion Support Incorporated na kumakatawan sa Kenview Incorporated at Galderma Holdings. Handa si Vice President Sara Duterte na isiwalat ang mga pinagkagastusan sa confidential fund kapag natuloy ang impeachment trial nito sa Sabado. Kasabay nito, kinontar rin ni Duterte ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Panel, na kung sumagot sana ang Vice Presidente sa issue ng confidential fund sa mga hearing ng Kamara de Representantes ay hindi na sana humaba ang issue ito. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw kong sumagot. Ngayon, ayaw kong sumagot kasi nag-file na sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment trial, wika ni VP Sara sa isang interview sa Netherlands. Nauna rito, sinabi ni VP Sara na normal lang gumamit ng mga alias sa intelligence operations patungkol sa pangalang Mary Grace Piatos, Jaume at iba pa bilang tumanggap ng spy fund. Isinulong sa Kamara isinulong sa Kamara ang panukalang buwagin ang padrino system o palakasan sa mga ahensya ng gobyerno at idaan ang promotions o pagkuha ng empleyado base sa kanilang kakayahan sa ilalim ng Governing of Gobyernong Walang Padrino Act ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Giniit na dapat pairalin ang meritocracy at transparency sa mga appointments, promosyon at distribusyon ng benepisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Nilalayo ng panukala na magtatag ng Anti-Padrino Oversight Unit sa ilalim ng Civil Service Commission at magpataw ng parusa mula 10 million pesos multa at 10 taong kulong sa mga lalabag. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa Bayang Dagat. Inilantad na ng Houthi rebels ang video sa pag-atake ng mga ito noong Lunes, July 7 sa pagpapalubog ng Liberia flag bulk carrier sa Red Sea na ikinasawi ng 3 katao. Sa video ay mapapanood ang mga inilunsad na missiles ng Houthis hanggang sa ilang serye ng pagsabog sa cargo ship na Eternity Sea na nagpalubog sa barko. Ilang armadong kalalakihan din na naispatang sumampa sa barko, ngayon din ang mga naging pinsala nito. Sa kasinasabing barko, ang 25 crew na tamaan na inilunsad na ballistic at cruise missiles ng Houthis. Karamihan sa mga crew ay mga Pinoy. May Russian national din na matinding nasugatan at nawalan ng paa. Ang Eternity Sea ang ikalawang barko na pinalubog ng Houthis sa loob ng 2 araw at pang-apat kasunod ng pag-atake ng rebelding grupo sa MV Magic Seas, MV Ruby Mar at MV Tutor. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Isinagawa ang ceremonial turnover ng tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo sa Barangay Tambak sa bayan ng Dasul sa 1st District ng Pangasinan. Kasama sa makasaysayang araw, sina Undersecretary Attorney Quezal Celeste ng Department of Agrarian Reform, 1st District Congressman Arthur Celeste at mga kinatawan mula sa Department of Agrarian Reform at Department of Public Works and Highways, mga katuwang sa pagsasakatuparan ng proyektong ito. Ang tulay ay simbolo ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na pag-unlad para sa mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan sa bayan ng Dasol. Tuloy-tuloy ang serbisyong may malasakit para sa mas progresibong Dasol, pahayag ng DAR. Tuloy-tuloy ang grupong Feeding Angels sa Bayambang o FAOB sa pakikisa sa revolusyon laban sa kahirapan ng Administrasyong Kiambao sa Bangan. Noong July 12, isang special na araw
Ang July 12 ay isang espesyal na araw dahil kanilang nakumpleto sa unang pagkakataon ng paglilibot sa lahat ng 77 barangay ng Bayambang at makapag-abot lamang ng tulong sa mga undernourished na kabataan at indigent na residente sa lahat ng sulok ng bayan. Sa tulong ng LGU Bayambang sa pamamagitan ng Municipal Nutrition Action Office at Municipal Social Welfare Development Office, kanilang binisita ang pinakamalayong barangay ng Pantol at mga barangay ng Balay Buaya, Beleng, Batangkawa, Makayo-Kayo, Langiran, Bicol Sur at Bicol Norte. May 86 na undernourished na kabataan na kanilang nabiliyaan at pati na ang 100 indigent residents ng barangay Pantol at 140 indigent residents ng barangay Balay Buaya. Isinagawa naman kamakailan ang pamamahagi ng unang batch ng tulong para sa mga Displaced Overseas Filipino Workers o OFW sa pangatlong distrito ng Pangasinan. Ito ay nasa ilalim ng programang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. Ito ay inisyatiba ni Congresswoman Rachel Arenas, katuwang ang Department of Migrant Workers dito sa Rehiyon 1, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng tanggapan ng kongresista at ng Department of Migrant Workers Region 1 sa pangunguna naman ni Regional Director Christian Ray Sison, nakapagpamahagi ng kabuang 850,000 pesos na tulong pinansyal sa 14 na benepisyaryo mula sa 6 na bayan ng 3rd District. Matatandaan na isa si Congresswoman Arenas sa mga mambabatas na nagpanukala ng pagbuo ng isang ahensya ng gobyerno na nakatutok lang sa OFWs. Makaraan ng ilang taon na isabatas ito at ang dating POEA ay ginawa na ngayong Department of Migrant Workers. Dahil ang kaligtasan sa tubig ang pangunahing alalahanin sa panahon ng tag-ulan, ang lokal na pamahalaan ng Bulinaw ay nagbigay ng 80 lifeguards ng updated na life-saving skills sa pamamagitan ng 4 na araw basic life support o BLS na pagsasanay ngayong buwan ng Hulyo. Ang refresher course na inorganisa ng Tourism Office ng LGU sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism, Ilocos Region at Philippine Red Cross Alaminos Chapter ay nakatutok sa first aid, CPR para sa masanggol at matatanda at mahalagang water rescue techniques. Ang pagsasana ay naglalayong patunayan ang mga kalahok at ihanda sila para sa totoong buhay ng mga emerhensya o emergency, lalo na sa mga lugar na baybayin, resort at talon. Ang bayad na 1,003 ay sasakupin ng pagpaparehistro, materyales at sertifikasyon na may bisa sa loob ng 2 taon. Pangunguna ng certified PRC instructor ang mga session sa Bulinaw Function Hall sa Barangay Herminal. Ang mga batch 3 at 4 naman ay naka-schedule para sa July 21 to 23 at July 24 to 26 na may 40 kalahok bawat batch para sa epektibong pag-aaral. Sa bayan ng Pusurubio, ipinahamahagi sa 29 na benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ang kanilang assistance mula sa programang Aid to Individual in Crisis Situation o AIC. 10 dito ay burial assistance, samantalang 19 naman ay medical assistance. Ang nasabing pamamahagi ay pinunganahan ni Mayor Kelvin Chan kasama sina Councilor Kelvin Rainer Chan at ang Municipal Social Welfare and Development Officer na si Ginang Joy Joanne Viniegas. Para sa kanilang mga kababayan na nangangailangan ng tulong pinansyal, ito man ay pang medical o burial assistance, sinabi ni Mayor Chan na magtungo lamang sila sa opisina ng MSWDO upang malaman ang mga kailang papeles o requirements upang makasama sa mga susunod na pamamahagi. Iwas hassle na para sa mga individual taxpayer ang pagkuha ng kanilang tax identification number o TIN ID dahil bukod sa pagkuha nito sa matanggapan ng Bureau of Internal Revenue, available na online ang pagkuha ng digital copy nito sa pamamagitan ng pagbisita sa Online Registration and Update Systems o ORUS ng ahensya. Isang web-based platform ang ORUS na tumutulong sa BIR upang ibigay ang mga serbisyo online gaya ng TIN application, new business registration, viewing, and updating of taxpayer information at ang digital TIN ID
generation. Ayon sa BIR, ang naturang Digital TIN ID ay tinatanggap bilang valid government-issued ID at meron itong QR code na tumutulong sa pagtukoy ng authenticity ng ID na naglalaman ng mga beripikadong impormasyon ng taxpayer na hindi basta-basta nagagaya. Narito ang iba't ibang proseso para sa pagkuha ng Digital TIN ID na pwedeng i-apply ng sinumang individual taxpayer na mayroong existing TIN. Bisitahin ang online registration and update system o ORUS ng BIR sa pamamagitan ng isang link. Gumawa ng account sa ORUS at punan ang mga kinakailangang impormasyon. Gumawa ng account sa ORUS at punan ang mga kinakailangang impormasyon. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Matagumpay ang naging pagpupulong ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP at ng Philippine Sports Commission o PSC kung saan pinag-usapan ang ikauunlad ng National Sports Development sa Pilipinas. Nagkasundo ang UAAP Board of Managing Directors at si PSC Chairman Patrick Gregorio sa kanilang pag-uusap nitong Miyerkules tungkol sa pagsama ng Olympic sporting disciplines sa UAAP calendar. Kasalukuyang Olympic sports na meron sa UAAP ay ang basketball, badminton, athletics, kasama rin ang beach volleyball, swimming, table tennis, taekwondo, judo, baseball, softball, volleyball, football, fencing, tennis at 3-on-3 basketball. Sumayin niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantani para gire. Antabay natin sa technical side si Eli Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:32. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ.
DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat na DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:39 at welcome po sa ikalawang bahagi na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po, nandito pa rin kami ang inyong mga kasama, Susan Valdez Yadaw. At ako naman po si Liway Manantani Paragire. Sa araw po ngayon na Lunes, regular session na. First regular session ng pang-ilan na yan? Sangguniang Palalawigan. Sangguniang Palalawigan. Ito pa yung newly elected na mga members ng Sangguniang Palalawigan. Kasama siyempre ang presiding officer, si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Ayan, abangan natin. Ang kasi, yung paliwanag ni Vice Governor Mark de Guzman Lambino, yung Sangguniang Palalawigan tuloy-tuloy. Yung mga tawag nito, yung mga inihaing mga resolution ordinance. Unlike yung sa House na iba na ulit. Kailangan silang mag-refile yung kanilang mga bill. Yung mga naisampa na hindi na tugunan, wala na yon. Kaya kailangan nila i-refile yung mga yon. Pero syempre, pagsasanggunian, baka kung meron man, iilan lang siguro. Kasi halos mabilis nilang yung mga nakalipas na yung last session days. Although marami pa rin, mabilis naman na gagawa na nila lahat. So ito na naman, syempre mag-start na bagong administrasyon, pag-start na naman ng kanilang pag-review ng mga budget. Yan, tapos paggawa na ng budget ng executive at yun. Ang last filing yata is dapat September. Oo, September. At umpisahan ng talakayan nyo ng buwan ng October. At dapat maipasa by December.
supposed to be. Pero yan yung isa sa mga sasalubong sa mga new set ng members ng Sanggunian. May it be Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, o kaya Sangguniang, yung dalawang Sanggunian, and Sangguniang Palalawigan para naman sa preparasyon ng budget ng probinsya for 2026. Pero yung iba karamihan pa rin, sa mga Sanggunian, mas pinili nila ng members na ang kanilang session ay Lunes. Majority, parang majority pa rin Lunes gusto nila. At marami nag-aabang sa kung makakadalo sa unang regular session si board member Ranjit Shahani. Ayan, kasi marami rin nag-aabang sa kanya nung oath-taking, pero hindi siya nakarating. Meron siyang inilabas na yung post mula sa Asinggan na mas pinili niyang mag-take oath dun sa Asinggan sa harapan, quote-unquote, kumbaga, ng kanyang mga kababayan. So, kasama sa mga witnesses dun sa kanyang oath-taking, yung mga local officials at yung ibang mga malalapit sa kanya. Nakita mo siya, nakatayo, nakaupo, parang nakatayo. Doon sa pictures mula sa sa IO ng Asinggan. Good morning kay Sir Mel Aguilar. Ayan. Palagay ko, na lang, Ellie. Ayan, yung nagfi-feedback yung nasa labas. Sa mga taga-bayan naman ng Basista, ayan, meron na pong inanunsyo si Mayor Jolly Risuello na pansamantala babalik sa dating lokasyon ng public market yung mga market vendors. Sabi niya, yung sa kanilang pagpupulong sa mga naapektuhan na vendors doon nga sa public market, na pagkasundoan na ibalik na muna yung mga vendors pansamantala doon sa kanilang mga dating pwesto. Siguro ito na clear out na yung mga debris mula sa sunog. Habang inaasikaso pa lang ng lokal na pamahalaan yung plano na pagpapatayo ng 2-story public market dun sa kanilang bayan. So, balik muna sila doon. So, yung mga sections, vegetable, dry fish, at iba pa. Pero sabi ni Mayor Jolly Risuello, hindi po lahat ay ating maibabalik sa kadahilan ng may mga nangupahan na po sa iba pang mga, may mga hindi na po muna, o may siguro yung mga private siguro itong mga to na may nangungumpahan na. Lahat ng ating mga vendors sa loob ng nasunog na market ay mabibigyan ng pribilehyo na makapagtinda sa gagawin po ng gobyerno na 2-story public market sa ating bayan. May tulong po dyan ang tutulong ang provincial government. Yan naman po ang pangako ni Governor Ramon Gico III. Ayan. Sa bayan naman po, sa siyudad po ng Alaminos, ipinapalam sa publiko ang programang Libreng Kabaong ng lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos, katuwang ang First District Congressional Office sa pamumuno ni Congressman Arthur Celeste, ang Department of Social Welfare and Development, Region 1 at Bureau of Jail Management and Penology, Alaminos City Jail. At yun nga, para maka-avail sa nasabing programa, magtungo lang sa City Mayor's Office at hanapin si Ms. Helen Contreras. Ito yun, karamay sa pagsubok, kaalalay sa pagbangon, libreng kabaong program. Ito yung naisip ni Congressman Arthur Celeste, siyempre in partnership with LGU ng Alaminos, yung bigyan ng livelihood yung mga PDL po sa BGMP Alaminos. Yun lang muna yung nila, at actually ang purpose talaga noon is bigyan sila ng livelihood, at itong mga gagawing mga kabaong nito ay ito na yung parang ibibigay nilang tulong sa kanilang mga kababayan na humihingi. Kasi marami nga, di ba, yung mga may sakit, namatayan, at kung ano-ano pa, lumalapit yan sa LGU at humihingi sila ng assistance. So ngayon, hindi na financial assistance, kundi yun na mismo yung kanilang ibibigay. So ang sasagutin na lang ng mga namatayan, yung service. Pero itong mga kabaong na ito ngayon, bago nila sinimulan, nag-training muna itong mga PDL, pero hindi naman lahat ng PDL kasama, kasi marami din yon. So, yung siguro to, yung mga able, yung kaya nila, yung at mga saka persons yung talagang yung able and capable, at saka yung talagang gusto nila. Ayan, kasi meron din naman na nagdamagabay.
At saka nag-aral muna sila Carpentry. ng carpentry. Pagkatapos noon, sumunod, pinag-aralan nila yung paano yung pagdisenyo. So talagang finished product talaga. At pagpupunta ka ng BGMP, makikita mo yung mga kabaong may stock room doon sa doon sa taas na yung iba naka-display. Meron na silang warehouse. So yun, dalawang two-way na tulong po yun ang handog ng pamahalaang lokal. Tulong, skills, at livelihood para sa mga persons deprived of liberty. And then, para sa mga nangangailangan naman ng tulong pag namatayan, ayan, meron ng libreng kabaong. Dahil pa sabihin nyo, kabaong, mahal din yun. Yung pinakamura is mahal pa rin. True. Para sa ating mga kababayan, lalo na yung talagang hirap. So, yung kwalifikasyon nito, yung makaka-avail nito, residente ng Alaminos City, indigent, walang sapat na kita para matugunan yung pangailangan para sa pagpapalibing ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Yung mga requirements, kapag kakukuha nito, kailangan may certificate of indigency, yung claimant at saka yung namatay, merong valid ID, yung claimant at saka yung namatay, tapos funeral contract at death certificate. Yung mga alituntunin at saka mga kinakailangan, magtungo lamang sa City Mayor's Office para makakuha ng guarantee letter. Ayun, guarantee letter din. Dating guarantee letter, narinig lang natin, pang-ospital. Pang-ospital. Ngayon, ito na, pangkabaong na rin itong guarantee letter. So, susuriin ang nabanggit na tanggapan kung kwalipikado bilang indigent ang sino mang nais makatanggap ng tulong. Kapag kwalipikado, bibigyan ng guarantee letter ang mga benepisyaryo. So matapos makakuha ng guarantee letter ang mga benepisyaryo, dadalhin at isusumitin niya ito sa alinmang partner funeral service providers at kukuha naman ang funeral service provider ng kabaong sa BGMP na siyang paghihimlayan sa namayapa. Yon. So meron ng partner ang LGU ng mga funeral parlor. At yun sila yung at kukuha nga yung guarantee letter, yun ang gagamitin ng partner funeral parlor doon sa BGMP. Yun yung ipipresenta nilang para makakuha ng libreng kabaong. So ilan lang naman yung partner funeral parlors: Michael Funeral Services, Funeraria Castro, Funeraria Norma Abara, Funeraria de Guzman, Synergy Group Incorporated. Ito yung Goshen Memorial Chapel. So, ang halaga ng mga kabaong ay ibabawas sa gugugulin ng kaanak ng namayapa at funeral services na lamang ang babayaran ng benepisyaryo mula sa kanilang sariling bulsa. So, may counterpart din sila, pero yung services na lang. Ayun. Para naman daw sa kung meron pang tanong, ayun, pumunta na lang kayo sa City Mayor's Office. Ayan, services, kasi hindi pwedeng yung namatay, ilalagay na lang sa kabaong. Ayan, may gagawin pa po dyan, imbalsamo pa, plus syempre, kailangan ng ilaw. Yung service ng punerarya, para naman nasa namatayan. Pero malaking tulong po yan. Alala ko dyan yung dating board member ng Carancho. 5th District, Carancho. Ito lamang yung na programa to. Yung iba nung ang weird naman, libre kabaong. Ganyan din. Pero parang... Pero yung sa kanya, binibili niya. Oo. Tapos pinamimigay sa kanyang mga kababayan. Yun nga, nung panahon na yun, marami ang nagsasabi, ano ba yun? Bakit kabaong? Essential ang kabaong para sa namatayan, lalo na paghirap sa pondo, para naman may paglagyan ka agad ng kanilang namatay. Ang laking tulong nun eh. Meron ding isang ganyan din na may-ari naman siya ng punerarya na tumakbo dyan sa San Fabian. Ewan ko lang kung nanalo yun kasi yun din yung kanyang parang campaign, pang kampanya, libreng kabaong para sa mga mahihirap. Na tinatawanan ng mga iba. Oo, pero na sila, nawiwirduhan sila. Yun, ganyan ang reaction nung mga inuumpisahan pa lang ni former board member Carancho. Pero in the long run, marami ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong in the form of kabaong. Ayan. Pero hindi nyo pwedeng i-advance yun, O kaya yung magpa-reserve. Kaya pwedeng magpa-reserve. Yan. Kasi diba, meron yung mga, kumuha na ng plan noon. Sa St. Peter naman. Noon, that time, magkano? 4,000. Sa paglipas ng panahon, syempre, pataas ng pataas yung presyo ng mga
material sa paggawa ng kabaong, hindi na sila pantay. Yung akin yun parang, hindi ko alam kung 35 pesos monthly o 35 pesos quarterly. Hindi ko na maalala. Sa tagal, yung papel natunaw na, halos matunaw-tunaw na. Tapos, nung gamitin na nung ngangailangan, ibinigay ko, yun, hindi rin nagamit. Wala na. Hindi ko na maharap pati yung papel. At saka na yun, yung amount niya, pangkapi na lang. Pero hindi naman daw sabi nila kasi ang daw noon, siyempre kung ano yung current. Ay hindi, kasi ang in-avail mo noon is isang klase ng kabaong. Oo. So kung ano yung katapat niya ngayon, dapat daw yun din. Basta meron yung papeles. Sabi nung kaibigan ko, kaso nawawala naman yung papeles. Tapos sila nawawala na rin yung kanilang o hindi mo rin mahanap dun sa kanilang record. Pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na po 5:51. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ
Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. 4 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. May announcement po dito ang Sangguniang Bayan ng Lingayen mamayang alas 8 ng umaga. Ngayong araw po ito, mamayang alas 8 ng umaga, merong public hearing. Iniimbitahan general public and all concerned stakeholders. Ang pag-uusapan, itong draft ordinance number 1 series of 2025. Ang ordinance granting a 30% discount on local business fees and charges to all registered business owners in the municipality of Lingayen for the period 2026 to 2028 and for other purpose. Alas 8 po ng umaga sa Session Hall, Sangguniang Bayan Session Hall, ito po ay matatagpuan sa second floor. Yan po, makipag-participate po kayo, lalo na yung mga may negosyo dyan sa Lingayen. Ayan, yung pagtatanim ng puno ng ito yung ano tawag nito, yung canopy, green canopy project ng provincial government, daang fruit-bearing trees na itinanim sa Kayanga Eco Park sa Bugalyon, Pangasinan. Ito yung unang tree planting project natin nung nagsisimula pa lang ito. Kaya sabi ko, bumalik tayo doon. Sa ilalim ng Green Canopy Program, isa sa mga prioridad na programa ni Governor Ramon Gico III, so sanay puwersa sa pagtatanim ng 250 kawani mula sa iba't ibang departamento, opisina at ospital ng LGU ng provincial government na sa pamumuno ni Provincial Administrator Melicio Patagi. So, kabilang sa may tinanim ay punla ng kalamansi, bugnay, pine tree, fire tree, ito maganda yung fire tree, at saka nara. Tsaka yung bugnay. Ano yung tsura ng bugnay? Mataas siya, pero yun yung maliliit yung yung bunga niya. Yan yung ginagawa ring suka. Yun yung parang yung parang nyug na maliit, ganun. Para siyang, ano yung favorite nyo na na bilog? Saresa? Parang ganun. Yung puno niya? Yung puno niya, hindi ko maano. Pero yung bunga, parang ganun. O, yun. Ayon kay P.A. Patagi, paborito ko ha. Mahalaga ang pagtatanim. Gusto ko. Hindi ko maalala yung saresa. At least ganyan maliit saresa. Kasi hindi ko gusto yun, kaya na. Pero ako talagang inaano ko yun. So, mahalaga ang pagtatanim ng puno sa pagpapaigting ng kahandaan at katatagan ng lalawigan sa harap nga ng sakuna, lalo na sa gitna ng climate change. Kasabay ito ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo. Ito na yung mga time na maganda magtanim talaga Kasi hindi na problema kahit mainit ng ilang araw, pero every now and then umuulan. So, libreng asikasuhin sila ng nature itself. Samantala, dun sa bayan po ng Rosales, meron pong special recruitment activity ito ng isang agency para sa abroad. Romania, Qatar, Riyadh, Oman, UAE. Yan po, pero syempre priority yung mga applicants mula sa kanilang bayan. Punta lang sa kanilang peso office. Ayan, anaksong may bugnay kuwanan Madam Rose Kem. Talaga si Madam Rose, alas 4 nilabat abangon la. Akatutok laod DWIC, automatic na yun. Kasi yung radyo daw niya, wala nang ibang istasyon. Yun lang ang hindi wala nang pihitan. Kapasak lang. Parang yung may ibang... mga may ganun di ba meron yung mga, hindi may pihit, kahit sa sa tawag ito, yung mga merong mga sasakyan, yung, ang makukuha lang nila, 89.3. Parang ganun. So, good morning kay Rafael Acosta Mangalyag Jr., kay Lynn Coronel, Roberto Nimer, Glory Sanchez Maramba, si Grace Matro, tsaka sina Rodel Idades Peralta, Oscar Dolomento at iba pa. Si Mamata, yan. At tropa. At tropa. At si Cora Kinat, kayo Marjan sa Barangay Tabang. Good morning kay DCV, yan, Venice Chu Armas. At
Wala na tayong sapat na oras. Kuya Benji, good morning. Kuya Benji Tan. Wala na po tayong sapat na oras ng tambayanan po ninyo. Susunod agad, All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ